In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Despise not our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kay mayong udto, niyong tanan. Ting paniudto naman o. Murag, ahong tanaw, murag lain, ag tinanawan ning uban. Patali ni pamahaw. Ato na lang ng usahon sa paniudto para ang tawag ana panimalos na. Kaya ang akong topic is how the devils attack. So unsaon man nato pag-ila nga kining nahitabo sa atong kinabuhi, atake na kini sa yawa. So ang atake sa yawa duha ka klase, ordinary o extraordinary. Ang ordinary attack sa yawa mao ang temptation. Ang tentasyon mga igsoon, mao kini ang yawa muauhag nato umuimbitar sa pagbuhat og sala. Pero kung dili ta muuyon sa maong imbitasyon, dili ta makasala. Mao na nga dili angay kahadlukan ang mga tentasyon. Mas angay kahadlukan kung wa na ta tintala. Kay matud pa ni Saint John Meribiane, ang mga tawo nga iya sa yawa dili na kinahanglang tintaton. So mo din ang ug naapatay mga pagsulay, timaan na ngang Espiritu Santo, ang grasya sa Dios, naapagyod nato ang Ginoo naguban. Mo to ang ordinary attack. Ang yawa interesado nga ang tao makasala kay ang sala mao kini ang makapahimulag sa atong relasyon sa Dios. Ug ang tumong ug tuyo ra gyud sa yawa sa kinabuhi sa tao nga mamatay ta nga mahimulag sa grasya sa Dios. Mo din ang nata sa state of mortal sin, mamatay ta nga way paghinulsol, wala makadawat sa mga sakramento o wala bata mahatagi sa gitawag og perfect contrition. So ang mahitabo ana, dili ta makasulod sa gingharian sa langit. O nga ikaduhang atake sa yawa, upat ni. Kaning gitawag og extraordinary demonic attack, pero sa dili pa unsa may mga pultahan sa yawa nga kung ato ning buhaton maka-enter siya sa atong kinabuhi directly. So dunay upat pod ka mga pultahan sa yawa. Una, kadtong gihisgutan kaganihan ni Brother Paul. Unsay hinungdan nga ang iyang asawa giatake. So kining gitawag na tog occult contamination. Tingali daghan nato mga Katoliko, mga workers sa simbahan, nag-serve sa simbahan, pero bisan tuod og aktibo ta sa atong pagtuo, pero dili ikalimod nga aduna pay daghan nato pagano og panghuna-huna. Pila ba kaha kaliminister ang nanggihabak? Kadaghan ako maka-encounter mga katikista giharas sa yawa kay gasuot og quantum necklace. Daghan kayo gani hinigsuroy na muunya. Mabantayan dyan na namo, kara mga tok, mag-surrender o mga habak, magkolekta, habak. Makita dyan namo nga daghan pag yun kayong nagtambong nato, nga ang ilang mga bracelet, ang ilang mga necklace, mga pungsoy, mga lucky charms, mga pampaswerte. That is occult power. Unsa man din ang word nga occult? Ang meaning sa occult is hidden. Tinago nga gahom nga dili gikan sa Dios. Mao din na nga sign sa occult power, katong testimony ni Brad Paul. Ang occult spirit di ay, kanunay na siyang nagtago. Mao na nga once nga mabulgar na siya, ma-weaken or ma-lessen ang iyang gahom or mo-react og taman-taman. Mao din ang usa ka tawo nga possessed, kung i-approach na siya sa usa ka pari nga exorcist o ampuan siya sa prayer of deliverance, dili makatago ang occult spirit, mudayag siya, maunang mag-wild. So mao din kining mga tao nga mga kapunungan, kini bitong gingon tog mga kulto, manong masuko man na sila og makadungog sa atong tok, isa na kasayn nga ang ilang gahom dili iya sa Ginoo. Kay ang yawa lagi dili makadawat sa kamatuoran kay gusto siyang magtago. Kung imo nang ibulgar, masuko. Mao na occult contamination. Daghan kay tag mga practices niya na. Ikaduha, kining psychic abilities or third eye. So kining mga tao nga active ang psychic abilities, open ang third eye, doorway na sa evil spirit. Daghang mga rason nga nganong ma-open ang third eye. Una,
posible tungod kay kaliwat tag tambalan, albularyo, kulto, mga katigulangan na to, ga-practice og mga pagpamarang. O di ba kaha sa pagbuntis pa nato, ang atong mga ginikanan, nagpahilot-hilot, anang mga manghihilot, nga muhimulso, mutayhop, kay nahiwi ko nuning matres mo nga hiluton, kay aron mahilon na. Inig birthday, ang dugo sa manok, ikuro sa agtang, kanang mga batang gagmay, pangpulsirasan, og puwa, that is consecration. Mo sa handbook na gitawag ang breaking of seals and consecration. I-break na siya. Lain pa, ma-open ang third eye, ma-activate kung ato ning panganduyon. Labi na kung magduwa tag spirit of the glass, spirit of the coin, nagpractice tag yoga, transcendental meditation, o mga pranic healing, kanang mga mag-practice ta nga ma-enhance ang atong mga chakra, mga chi, kana siya nga practices, demonic na siya. Mao na nga maka-activate sa psychic ability. Sunod, kining mga tao nga naghambin og trauma or kining unresolved negative emotion. So mga tao nga grabe nga nagdumot, nasina, grabe kahakog, kagarbuso, kana siya. Doorway na sa daotang espiritu. No, na ulipon ta sa mga negatibong pagbati, mga dautang mga pangandoy sa kinabuhi, mauwag-uwag, di ba na mga tao mailhan na tong yawa nag-control ba? Kay gikan sa buntag inig mata, hangtod og imong tanawon ang kinabuhi na, hangtod inig kahapon puro ra uwag-uwag ng sud sa una-una. Pre, tanawa pre, lami ka to pre. No, kana bang makakita rag lukon-lukon sa babae, makakita rag tikod, malain na ng kabuhi. No, kana siya dili normal ba? Nagrabe na gyud uncontrolled emotion, uncontrolled passion. Kana siya, doorway na sa yawa. Katapusang pultahan sa yawa, kining gitawag na tog sinful lifestyle. Kining dautan natong kinabuhi. Dito sa opisina, ug daghang mga pasyente nga ugwa mayawae di magpakasal. Ugwa mayawae dili ipang-remove ng mga ayude, di undangon og lamoy og pills, di muhunong og gamit anang withdrawal method, di ipanghunungon ang magamit og kondom, kining artificial contraceptive. Mao na usahay makaingon ko nga kini deng demonic harassment, blessing in disguise. Kay daghang mga layo sa Ginoo na yawaan nga karon nga naharas na sa yawa perti na kabuutan. Musimba na nga matod pa ni Father Darwin, bisag way misa musimba. Nasubraan na po di ay Brad. Oh. Mao na mga example kining atong mga nami kaso. Usa ka pamilya giharas sa yawa. Primero ang maguwang nga anak ning takod sa manghod. Pag-react aning duha natakdan ang ubang mga igsoon, apil ang mga apo o mga pag-umangkon. Gipangbunal-bunal ang ilang ulo sa salog. Mao to nga among gihunong ang prayer kay dili man na matabang kay kanang matawag mato nga multiple man ang mga harassment. Mao to pag-interview na mo, ang hinungdan dahil kini nga pamilya gi-curse, nadutlan og tunglo kay ang amahan aning mga bataa kusog mangilog og yuta. So kini dayang mga tao nga mangilog og property nga dili ila iuli na ninyo mintras wa pa mo mayawae. Sample na siya. Mo na mga kasinatian na mo. Next, amo to ang doorway sa yawa. Karon unsa may mga sign nga ang yawa naka-enter na sa tong kinabuhi. Once gani ang usa ka tawo makasinati ka og uncontrollable negative thought, negative emotion, ang imong hunahuna kanunay dautan, gusto kang maghikog, kanunay kang nawad-an kag paglaom, wala na ka makakita sa kahulugan sa kinabuhi. Meaningless, wala kay purpose. O dili ba kahamura kag giputos sa usa ka kahimtang nga puno sa kangit-ngit nga wala na ta kahibaw asa ta paingon. Nay mga tao nga gusto nilang pasakitan kanunay ilang kaugalingon, nay modiktar sa ilang hunahuna nga pasakitan ang ubang tao. So kini ding mga tao nga kining gitawag to compulsive nature of habitual sin, mga tao nga ulipon sa bisyo driven by demons. Mao na nga bisag unsaon nato na kabantay mo, New Year resolution kuno niya, di na siya mo inom.
Pag January 1, wasod mahubog. Pag January 2, gakamang-kamang naman lagi po sa kahubog. Mao na no nga, dahil mga tao nga gusto silang mo escape sa bisyo. Gusto na silang mubiya sa maong kahimtang. Pero tungod lagi, kay naay demonic influence nga wala makas out, maglisod sila paglingkawas sa maong kahimtang. Demonic attack na siya. For example, gihatagan ka sa nakay mga sakit-sakit nga why finding sa doktor. Mao na nga nagko ang tiyan, kaning mga barang, mga lumay, mga buyag, demonic oppression na siya. Kasagaran ra ba nato og why finding sa doktor kay di man kuno madag in English ipabisaya. Unya kini pong mga albularyo og mga meriko nga mga ahente sa daotang espiritu, inig-adto nimo dito, gibarang man ka sa imong kauban sa trabaho nga nasina nimo, gibarang man ka sa imong silingan, gibarang man ka sa imong igsoon, ag ikaw po nga naa na gikalalis daan, awa na suhilain. Mga kami sa office, maminaw mi nga mi og gibarang, pero dili gyud mi mo hatag og gibugaton nga gibarang siya sa iyang silingan. Ang among ipangutana ana nganong nadutlan mangkag barang. Negosyante, nadutlag barang. Ang magdi madutlag barang nga wala man sa state of grace. Ang tao di ay once nga wala ta sa estado sa grasya, anytime pwede tang harason sa yawa. Katong mga openings nga akong giingon, gitawag bitaw to siyag openings kay wa magpasabot nga inig haplas ni muglana sa albularyo na poses kadayon. Nagama kag pultahan, mao na nga mura kag balay nga mansyon nga daghag mga mahalong kaptangan nga abyerto, able ang mga pultahan. Anytime pwede kang sudlon o kawatan. Mao na nga mahitabo nga ingon ana ang situation sa usa ka tawo nga maka-experience og kanang barang tungod kay wala sila sa state of grace. Usa ka negosyante, di naman musimba kay sige rag paninda. Unya napoy generous sa simbahan, active sa simbahan, buutan at tubangan sa mga tao, pero nganong naharas mangyapon sa yawa. Tungod kay na siya mga katabang nga dili wala niya gihatagan sa eksaktong suhol. Di ba maubaya na atong ano naman gadugdog naman no. Maubaya na kasagaran nato nga kanang mindset nga mo patrabaho gani tagtao nga way grado, mo patrabaho gani tagtao nga kuwang og pangisip, hatagan nato kuwang nga suhol. Mao na nga kini daing mga tao nga walay grado nga gipatrabaho nimo, gipaguna nimo diha, gipahinlo nimo taman-taman sa imong tugkaran nga grabe ka init, unya wa pag yun nimo pasnaka o gipasnaks mga nimo pandisal nga o kumuton maingon mura nagzulin kadako gatinihik ta. Kini daing mga tao nga ubos sa katilingban, angay silang hatagan supra sa suhol. Labi na ning mga kuwang-kuwang pangisip, kana pay kuwang-kuwang, imo pang gitagaag kuwang-kuwang nga suhol, ning samot ka kuwang-kuwang. Injustice na siya. Daghan kay mga kasinatian tungod aning pagpakaron ingnon, tungod aning pagkabintahuso, kusog ta mamintaha sa uban. Mahimo gyud nang maka-experience og harassment. Anytime kung gustuhon sa yawa atakihon ka madutlan ta. Mao na no nga karon kanang gikan sa oppression, mao nang maka-experience ka mga financial crisis, was gani sa atong kinabuhi, bisag unsaon na tog paningkamot murag wa kay abot nay blockage ba. Diha sa atong pamilya, atong kinabuhi, wala na gani maghari ang gugma, kalinaw o panaghiusa. Bisan pagdaghan kag kwarta, daghan kag property, daghan kag sakyanan, pero kung sa imong kaugalingon wala na ka makatagamtam sa gugma, kalinaw o panagiusa sa inyong pagpuyo, sign na siya sa demonic attack. Kay ang trabaho sa yawa di ay gusto niyang gubon ang atong pagkatao nga mahikalimuta o mahimulag bagahata sa atong Dios nga magbubuhat. Maguba ang atong relasyon sa atong isig katao. Ug trabaho usab sa yawa ang pagguba sa bukasyon sa tagsa-tagsa ka mga binunyagan. Natay tagsa-tagsa ka bukasyon. Mo bitaw na nga
Dili tanang opportunity gikan sa Ginoo. Naay mga opportunity nga gikan sa yawa. Kinahanglang makahibaw ta na. Kining atong gi-applyan nga trabaho, kining atong gisudlan nga trabaho. Kung ako ning sudlan, makatabang ba ni pagpalambo sa akong pagtuo o maura ni hinungdan nga di na hinuon ko makasimba. Mauna nga dili tanang opportunity gikan sa Ginoo. Kay unsa may naa sa Biblia, gitintal si Jesus, ihatag ko kanimo kining mga bahandi og gingarian sa tibok kalibutan kay gipiyal kini kanako sa kondisyon kung muluhod ka kanako. Dili na gani ta makasimba sa matuod nga Dios. Of course, nagsimba na tag Dios. Kung ang imong uyab mo na nakaingon nga di na kakasimba Dios ning imong uyab. No? Kanang atong mga attachment sa mga butang, mao nay makahatag og kahasol na to. Unya kining demonic possession, kining mga tao nga nasaniban na gyud sa daotang espiritu, ang yawa na gyud ning control sa ilang lawas. So ang tao nga ma-possess, wild na kayo, mawa sa kaugalingon, mulutaw ng uban, ang sign na strong aversion to the sacred, binditahan na nimo, mo-react, mapaso na sa mga sacramentals. Pero kung mahuwasan na siya, wala siya'y mahinumduman, bisan usa sa nahitabo. Mao bitaw nga kami sa office, kung naay mag-react, labi nagsiyara usa, why pamilya nga ning kuyog, mag-video gyud mi. Kay kung dili mi mag-video, unya nakaurasan ba kahana kay wild go na kayo o di ba mabasa na. Basin unyang makaingog gi-rape ko ninyo. Kay man nakahibaw usay nahitabo. Nga na, mao na example sa mga demonic attack. Mao bitaw nga sa akong personal nga experience, isip case officer, kini di ay mga bana nga inikahubog, mag-wild, manumbag sa bungbong, nabuho ang bungbong, pagkaugma, wa kahibaw sa iyang gibuhat, na possess na sila. Every time gani nga kusgan ka kayo na wa ka sa imong kaugalingon, na wa ka kahibaw nga unsay imong gibuhat na kahimo kag krimen, lahi na na. Kay naay kaso ni Father Darwin batanon kara semana mapriso, manggukod og sundang manghasi after sa deliverance nahulihan. Wa siya kahibaw, ana ra siya mahuwasan inigabot sa presuhan, matinga siya kay napriso na pud siya. Wa siya kahibaw, nanggukod siya og sundang siyang silingan. Man examples demonic possession. Ya unsa may atong solusyon ani? Cares, kan unsa man ang cares, confession, kumpisal, adoration, mo bitaw na nga kining tabernacle, musot ta sa simbahan, maghilom ta, makiginabi ta sa Ginoo, magchismis po ta. Unsa gayuniform og minister, gayuniform og katekista, gayuniform pagka-choir, unsa nahimot ang ato tabi nung tagtaman-taman, adoration, atong ilhon ang atong magbubuhat. Mo spend tag time sa Blessed Sacraments, then mag-pray the Holy Rosary, ang mulid ang mga amahan. Sagaran na ba ni mga amahan kay mo'y unang matog? Mo na nga head sa family, mo'y mo mulid sa prayer. Mas powerful kanining mga amahan kung mauni maguna sa mga pag-ampo o pagpaduol sa Ginoo, gigamit niya yang spiritual authority ug ang Ginoo maobligar gyud pagpabuhagay sa iyang grasya kay iya mang kabubuton nga ang mga amahan maoy pangulo sa panimalay. Mao ang mga amahan po'y gauna-unag inom og tanduay, ahang yawa man dito maoy ning puli. So mo no, kaya nga Eucharist mo tambong ta sa santos nga misa, mo kalawa ta, pero kung naatay live-in lang, wala ta sa state of grace, dili sa ta mo kalawat. Unya sacramentals, paggamit sa mga sacramentals, mo na itong buhaton. Labi na gyud ning pagkadak-an gyud nato ang pag-ampo. Last na lang ni. Ang pag-ampo di ay, prayer is an elevation of our heart and mind to God. Mao din nga naay mga worker sa simbahan, mga aktibo sa simbahan, halos tanang kapunungan giapilan, pero wa mabag-o ang batasan. Ganuman, dili tanang ning tambong sa santos nga misa o nagrosaryo gaampo. Kaya ang pag-ampo di ay mao ni ang pagtuboy sa atong kasing-kasing ug gunahuna sa Ginoo. Sa atong pag-attend sa santos nga misa, na focus rata sa kagwapo sa pare, na focus rata sa imong tapad nga sexy kaayo. Ngayon ninyon sa pare, lawas ni Kristo, paglingi nimo paa nga puti, kana may lawas. Wa ka mag-ampo.
Kay ang pag-ampo ang atong hunahuna na punting sa Ginoo. Mao bitaw na mailhan nimo ning mga tao nga wa magampo kay kusog na maghinaway bahog ilok tong hungtapad nang buhay himasa tong hungtapad nganong nakahimaw magkag way himasa pataka magkaglingi-lingi kay ga-supervise ramanta. Unya karon kung ang atong kasing-kasing ug hunahuna di ay dili na to ipunting sa Ginoo, dili na to masinati. Kini ding prayer is encounter with God. Atong masinati ang presensya sa Ginoo. Ug kining kasinatian sa iyang presensya, mulid ni siya sa gitawag og transformational experience. Mausab ta. Maunay na nga wa ta mausab kay wala ta magampo. Wala dili tinud-anay atong pagampo. Baliko na to, ipunting nato ang atong kasing-kasing ug hunahuna despite sa mga distraction, despite sa mga pagsulay, ipunting sa Ginoo ug atong masinati ang iyang presensya ug kana nga kasinatian maoy makapausab sa atong kinabuhi. Amen. So, pinaspasa ito tanan kay gamay na nga atong oras. So mao to ang atong pagpaambit hinaot sa kamubo sa atong panahon na amoy na pupo. Di na laman na to tas-on kay matod pa sa mga bulanon daghang istorya, daghang sayop. So daghang salamat ug maayong udto.